Bucks, bumabalik na ang kumpiyansa. Viral ang no-look pass ni Giannis, ang lakas ni Jared McCain, siguradong Rookie of the Year. At Warriors, unang team na nag-advance sa quarterfinals sa NBA Cup. Salamat sa Mavericks! Nagrehistro si Giannis Antetokounmpo ng kanyang pangalawang triple-double ngayong season na may 37 puntos, 10 rebound at 11 assist ng pangunahan ng Milwaukee Bucks ang buong laro para sa isang 129-117 na panalo laban sa Indiana Pacers nitong Sabado ng araw sa isang NBA Cup game. Nag-ambag si Damian Lillard ng 24 na puntos at 12 assists para sa kanyang pangatlong sunod na double-double na tumulong sa Bucks na maitala ang kanilang pangatlong sunod na panalo. Nanalo ang Milwaukee sa 5 sa kanilang huling 6 na laro matapos magsimula ng season na may 2-8 record. 6 na players ang nakapagtala ng double figures para sa Milwaukee. Kasama dito sina Gary Trent Jr., 18 puntos, Bobby Portis, 17, Taurean Prince, 13 at Brook Lopez, 11. Nalugmok ang Indiana ng hanggang 25 puntos sa ikatlong quarter at natalo sa ikalima sa kanilang huling 6 na laro. Nagtala ang Pacers ng 11 shots, 34 from the 3-point range, 11 of 34 from the 3-point range at bumagsak sa 0-2 sa NBA Cup. Sa simula ng ika-4 na quarter, nasa likod ang Indiana sa 93-79, ngunit nagawa ang 16-3 run para bawasan ang lead sa 108-102 with 5:52 na lang ang natitira. Gayunpaman, napanatili ng Milwaukee ang kanilang kalamangan at umangat sa 2-0 in NBA Cup. Naitala ni Antetokounmpo ang kanyang ika-47 career triple-double. Ang Bucks ay nagtala ng shooting percentage na 53.3% from the field and 17 of 36, 47.2% from the 3-point range. Pinangunahan ni Pascal Siakam ang Indiana na may 25 puntos. Si Benedict Mathurin ay may 20 puntos, 9 na rebounds at 3 steals habang si Tyrese Haliburton ay nagdagdag ng 18 puntos at 9 na assists. Si Miles Turner ay nagtala ng 15 puntos. At si TJ McConnell ay nag-ambag ng 12 puntos at 8 assists mula sa bench. Sa laro na ito, nag-viral ang no-look pass ni Giannis. Sa ibang balita naman, sa simula sa ikatlong quarter na nauwi sa 113-98 win laban sa Brooklyn Nets, inanunsyo ng Philadelphia na ang star center na si Joel Embiid ay may iniindang pamamaga sa kaliwang tuhod. Dahil dito, bukod sa hindi siya nakapaglaro kontra Nets, hindi rin siya makakalaro sa Lunes laban sa LA Clippers. May pamamaga sa tuhod niya ngayong araw. Pagdating sa arena, hindi na siya pinayagan maglaro. Pahayag ni Coach Nick Nurse pagkatapos ng panalo na nagwakas sa 5 sunod na talo ng Sixers. Aayusin nila ito buong weekend kaya hindi rin siya lalaro sa susunod. Sa Martes, magbibigay kami ng update tungkol sa kanyang kalagayan at sana maging maayos na siya. Hindi orihinal na kasama si Embiid sa injury report nitong Sabado ng umaga bago ang laban kontra Brooklyn. Matapos maglaro ng 35 minuto at nagtala ng 35 puntos at 11 rebound noong Huwebes sa pagkatalo nila sa Memphis. Ngunit kalaunan, inilagay siya sa injury report dahil sa left knee injury management. Sinabi ng team na naroon siya sa shoot-around ngunit hindi sumali. Sa kalaunan, sinabi ni Nurse na inaasahan nilang magwa-warm up si Embiid bago magdesisyon, ngunit hindi na ito naganap. Idineklara siyang hindi makakalaro 30 minuto bago ang tip-off. Bukod kay Embiid, hindi rin maglalaro si Paul George sa Lunes laban sa kanyang former team matapos makaranas ng bone bruise sa kaliwang tuhod noong Huwebes kontra Memphis. Ayon sa MRI, walang structural damage ngunit hindi muna siya maglalaro ng hindi bababa sa 2 laro. Kahit kulang ng 2 star, nagsimula ng umahon ng Sixers mula sa malalim na butas ng season sa likod ng isa na namang kahanga-hangang laro mula sa rookie guard na si Jared McCain, isa sa mga pinaka-nakakagulat na talento ngayong NBA season. Si McCain, ang number 16 pick from Duke, ay nagtapos na may 30 puntos ang kanyang ika-7 sunod na laro na nakapagtala ng hindi bababa sa 20 puntos, kabilang ang lahat ng kanyang unang 5 NBA starts upang tulungan ang Philadelphia na malampasan ang 37 puntos ni Nets forward Cam Johnson at makuha ang desperadong kailangan na panalo. Sa dulo ng ika-4 na quarter, matapos maipasok ang isa sa kanyang 6 na 3-pointers sa laro, nahuli si McCain sa kamera na sinasabing, "Ako ang Rookie of the Year," na kanya namang inamin pagkatapos ng laro. "Sinabi ko yun," ani McCain na may ngiti.
Oo, malinaw na malinaw. Ito ang isa sa mga goal ko ngayong season pero nanggaling iyon sa kompetitibong panig ko. Nirerespeto ko ang bawat rookie sa liga pero naniniwala din ako sa sarili ko kaya natural lang na may mga lumabas na salita sa puntong iyon. Sa tingin ko, ang pinakamahalaga ay nagkaisa kami, sabi ni Tyrese Maxey, na nagtala ng 26 na puntos at 11 for 17 from the field. Napag-usapan doon namin na normal lang ang runs sa basketball, NBA ito at gagawa ng runs ang kalaban. Pero hindi tayo pwedeng sumuko at hayaan silang gawin ang gusto nila. Kailangan nating gumawa ng paraan, kumuha ng stops, tumakbo, maka-score, manatiling magkakasama bilang isang kupunan at nang ma-figure out namin yun, isang hakbang kami sa tamang direksyon. Sa ngayon, kailangang maglaro ang Sixers nang wala ang dalawa sa kanilang mga star na tila naging tema ng kanilang season. Sa kabuuan, meron pa lamang 6:07 minutes. Na court time lahat nung Huwebes kontra Memphis kung saan magkasama sina Maxey, George at Embiid sa court. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa status ni George at Embiid at sa performance ng rookie na si McCain? Samantalang opisyal nang nag-advance ang Warriors sa NBA Cup Quarterfinals, salamat kina Klay Thompson at sa Dallas Mavericks. Ang Dubs ay umabante na sa NBA Cup Quarterfinals. Tinalo ng Mavericks ang Denver Nuggets nitong Sabado ng araw sa Ball Arena, dahilan upang maselyo ng Warriors ang Group C. Sa kabila ng panalo ng Dallas, si Thompson ay nagmintis sa lahat ng 8 shots mula sa field at hindi nakapuntos sa loob ng 23 minutong paglalaro. Ngunit nagtala pa rin siya ng +9 rating. Matapos talunin ng New Orleans Pelicans nitong araw, may 3-0 record na ang Warriors sa group play na may natitirang isang laro laban sa Nuggets sa Disyembre 3. Nang tanungin si Andrew Wiggins na nagtala ng season-high 30 puntos sa panalo ng Warriors laban sa Pelicans tungkol sa layunin ng Golden State na manalo sa ikalawang NBA Cup, sinabi niya, "Iyan ang layunin namin," sagot ni Wiggins sa mga reporter sa New Orleans. "Iyan ang gusto naming gawin. Gusto naming manalo sa kabuuan. Sa tingin namin may magandang tsansa kami. Mayroon kaming tamang koponan para dito, kaya umaasa kami." Sa pagkapanalo sa Group C, garantisado ng isa ang Warriors sa 3 nangungunang seed ng Western Conference. Bagamat maaaring magtapos ang Warriors at Mavericks na may parehong record sa Group C, hawak ng Golden State ang head-to-head tiebreaker dahil sa kanilang 120-117 na panalo noong Nobyembre 12. Ang quarterfinals ng 2024 NBA Cup ay magaganap sa Miyerkules, Nobyembre 13 at Huwebes, Nobyembre 14 sa mga home arena ng mas mataas na seed. Ang Las Vegas ang magiging host ng NBA Cup semifinals sa Sabado, Nobyembre 14 at ng championship game sa Martes, Nobyembre 18. Ang bawat manlalaro sa koponan na mananalo sa NBA Cup ay makakatanggap ng $500,000 na premyo. Hell yeah! Sabi ni Brandon Podziemski sa Warriors post-game live nang tanungin kung mas mataas ang intensity ng paglalaro ng Golden State sa NBA Cup games. Gusto namin yung pera. Single elimination knockout rounds. Kapag nagsimula na ang knockout rounds sa Disyembre 11, magiging simple na ang laban. Manalo o umuwi. Parang NCAA tournament ito, sabi ni Green. Kapag natalo ka, wala ka ng kontrol. Pero kung mananalo ka sa lahat, kontrolado mo ang lahat. Posibleng mag-host ang Warriors sa kanilang quarterfinals matchup depende sa magiging resulta ng ibang grupo sa Western Conference. Ang reigning NBA Cup champions na Los Angeles Lakers ay nasa 2-0 sa West Group B at ang Houston Rockets ay nasa 2-0 in West Group A. Tanging ang dalawang top seeds sa bawat conference ang magho-host ng kanilang quarterfinal game, kaya't posibleng maging critical ang tiebreakers tulad ng point differential. Ang mga high-stakes na laro ay magiging isang magandang sukatan para sa Warriors na kasalukuyang nasa unang pwesto sa buong Western Conference at naglalayong makamit ang isa pang NBA championship sa Hunyo. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.